Wait lang po. Wait lang po. Selfie na lang. Christmas plans? Yeah, I'm very excited about that. And I think, you know, this year, kasi last year wala. So looking forward to it this year. And magiging mas interesting this year. Kasi nga, because of the project as well, because of Uninvited. And I'm just really happy na, you know, na masabi ko this time around na makakatrabaho si Ate May, makakatrabaho ko si Agas, parang, yeah, parang excited, ano siya, sobrang happy ako about the project. What was the birthday wish? Sorry? What's the birthday wish? What was my birthday? Tapos na birthday ko. My birthday wish, actually, I really just wanted to be able to relax. So, yun talaga yung wish ko ng birthday ko. Sana at least, you know, for one day, which is on my birthday, I get to just chill and not think about anything else. So, I think it's a normal thing na habang tumatanda ka, your wishes become more simple. So, Blood compact nyo na ba ni Direk na puro horror talaga yung pagtatang? hindi naman. I mean, kami naman ni Direk, maraming films na, mahilig kami sa films. So, there are a lot of films na sobrang pinag-agrihan namin na gusto namin parehas. And it's all different genres. I think now lang nagkataon lang na horror yung dalawang magkasunod. But I mean, and definitely this is not gonna be the last time I'll be working with Direk. After Uninvited, makakapagpag pa kami with ano naman. Wait lang po Kalmado. Wait lang po Tignan natin. Tignan po natin. Pero that's the serye. Let's see. Kasi ngayon po, parang there's so many things going on. And feeling ko kasi pag nag-teleserye ako, mas kailangan magbigay ng time and effort for that. So, tignan natin. Okay po. Thank you. Thank you. Thank you po. Dito po. So, po, Miss Nadine, pwede po namin ibigay yung flowers for you. Thank you. From NLB po siya. Salamat. Rex, ako na. May magtanong ba? Okay. Grabe, nakakatuwa po yan sila kasi lagi silang may pa-flowers sa akin kung ano man yung okasyon. Thanks, guys! Yung itatanong ko po sana is if may untold story po kayo or may naramdaman po ba talaga Ayun na yun, nagpaparamdam na siya. habang nagpi-film po nung movie, especially nung sa lumang bahay pinilm na di. And yung Kuya Bill. Wala naman ako nararamdaman. Wala naman. Actually kasi marami din sigurong tao. Usually pagka ganun feeling ko wala namang mga experiences or wala namang mga magpaparamdam. But I guess for me, honestly medyo creepy yung bahay. Tsaka maraming beses na parang feature yun sa mga YouTube channels, ganyan. Nakikita ko kasi tapos very interesting siya kasi hindi ko alam direct kung confirmed na, pero sinasabi kasi nila sa akin nung nag-shoot kami doon na parang tumira daw doon si Gregorio del Pilar, ganyan. So imagine like how old na yung bahay. Tapos, I guess yung pinaka-creepy na nakita ko doon is meron kasing isang room, naalala niyo yun direct? Hindi, merong yung may mga so meron kasing isang room doon, parang from the living room, kung saan yung second floor, yung eksena na yung may mga kwarto namin. Pag diniretso mo kasi yun, kusina yun. Tapos meron siyang room to the right na sarado siya. Pero pag pumasok ka sa loob, parang dining room siguro siya. And then meron siyang mahabang table. Tapos yung mahabang table na yun, may mga nakaupo doon na life-size na mga santo. Tapos yung mga santo na yun, nakatalukbong ng sack or ng cloth yung head. So actually may video ko nun, pero sobrang creepy talaga nun.
Yun. Basta may mga ano doon eh, may iba't ibang statues ng mga santo. Tapos parang pati yung mga caretakers minsan nananakot na parang minsan daw may nawawala. Di ba direct sabi nila minsan daw nawawala daw yung nandun sa case or something. Hindi ko naman alam kung totoo. Wala naman ako naramdaman pero creepy lang talaga siya. And to add nga, may dun sa second floor, yun nga, may room na puro mga rebulto na parang kumakatok talaga, nakatakip yung mga ulo. Oh, parang nakaganon yung mga kamay sa table. So parang creepy lang, baka biglang pagtingin mo totoo na yung kamay, di ba? So ginawa namin winol off yun ng production designer. Ginawa na lang fake wall para wala nang accidentally pumunta dun. Sa creepy dun sa house na yun, doong isang gabi, syempre mag-hotel after the shoot, no? Naiwan lang dun yung mga art department. Tapos may pumuntang isang group na ghost hunters daw sila. Kasi haunted daw yung house na yun. So, pumasok talaga sila na may camcorder, tapos ang weird, naghahanap silang ghost. Pero sabi ko sa art rep, baka scam yan, ingat. Parang ako kasi medyo, as a horror filmmaker, minsan ako very skeptical rin ako parang si, Jamie. So parang ako, lagi ko lang silang winawarn na ingat doon. Kasi nakita yung set, yun nga, hot set. Pero yun, ang creepy lang na yung lugar na yun, pala siya, pinupuntahan daw talaga ng mga ghost hunter. Kaya baka nga may spirits doon. Saan yung direct? Saan yung location? Dalawa yung location namin sa may Bulacan area. That house? Bulacan mismo? Congrats po sa movie nyo. And I've been your fan po, Miss Nadine, since I was a kid. So, 20 na po ako ngayon, so I'm so happy. Oh, kalma. Parang nire-feel mo naman yata. Parang lahat ng na-achieve niya ngayon. Thank you. Maraming salamat. Grabe ng bunyog naman to si ate girl. Natawa ka dun sa scam direct. Ganun na pala kayo pag binabati. I've been a fan since your fan since I was a kid. Parang, okay. Nandun na pala tayo. My gosh. Maraming salamat for that question. Next question po natin. Ito na po. Yes, sir. Go ahead. Hi, Nadine. Congratulations. Na-enjoy mo bang gumawa ng horror film? Sobra po. Hindi kasi ako talaga, favorite genre ko talaga is horror. So, parang aside from, manonood ako ng mga horror movies, matatakot ako sa horror movies, at least this time around, kasama na ako dun sa storya na yun. Tsaka ang fun lang niya kasi sobrang interesting nung process niya. Parang, aside naman from the usual, yung usual na process ng filmmaking, marami ding, for Nocturne, maraming prosthetics, tapos gustong-gusto ko rin yung pag sinasabi ni Direk na yung wala kaming kabatuhan ng eksena. Alam mo yung mga scenes kasi na gano'n, yun yung tinatakot namin yung sarili namin. Just to bring the scene alive. So, sobrang interesting talaga siya sa akin. And I really love the setting. Na, alam mo yun, it's a normal setting. Kunyari, Deleter was an office. Ito namang Nocturne, bahay. So, parang gustong-gusto ko yung natatransform siya into something creepy or something na, alam mo yun, na medyo eerie. Or, mahilig lang talaga ako sa horror films. Although maganda naman, yung Deleter and Nocturne, ano mas mahirap na gawin para sa'yo? Ito o yung Deleter? Honestly, I feel like yung Deleter kasi sobrang contained yung location namin. Bira lang kaming lumabas ng location. Usually yung scenes namin nandun lang sa office. So I guess, mas madali yun. Pero ito kasing sa Nocturne, ang daming elements na kasama may ulan. Tapos meron pang yung mga, parang ang daming eksena sa labas. So syempre shooting is a bit different. Medyo, hindi naman siya naging mahirap. Pero syempre merong times na nag-shoot kami tapos bumagyo pa. Saan nga yun direct yung may tulay? Kung saan yung old house? Anong lugar nga yun? Basta yun, yung area na yun na, yung tumulay ako ng bridge sa umpisa. So, so nahirapan yung crowd doon kasi medyo maraming tao, nahirapan sila mag-control. Tapos nag-roro pa kami, as in napunta pa kami sa Marinduque, bumalik, nag-ground trip kami, gano'n. So, mas maraming like different conditions talaga, kaya definitely mas challenging tong Nocturno. Last na lang kasi magkasunod yung Deleter, almost parang Deleter and ito. Siyempre natatag ka na ngayon as horror queen, how do you react? Parang hindi, I'm happy. I'm very honored. Pero parang 2 films pa lang naman kasi. So parang I feel like it's too early. I don't know.
Pero kung gusto niyo akong tawagin horror queen, edi okay. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Salamat po. Kung horror queen ka, Nats, dapat meron kang signature sigaw, di ba? Parang si Chris dati, oh! Dapat meron ka. Paano? Oh! Sorry, natawa ako sa katapuhan ko. Siguro sa next project namin ni Direk Mick, magkakaroon na ako ng signature scream. Yun. Ayun. Direk, baka Abangan naman nyo na. baka masali ako dyan kasi meron na ako signature eh. Oo. Yung ginawa ko kanina yung bake, yun, signature. Ganon. Yun yung signature scream ko.